Balita. Sabi matitibay daw ang mga kabayo dito ah. Medyo kan lang po, Dok. Yes, At medyo matapang po siya, nangangat po siya. Ito, kaliwa? Okay. Kailangan nga itong putulan. Kailangan linisin itong ganyan, bigyan natin ng gamot. Kasi masyado na mahaba eh, oh. Hop! Relax lang! Hindi pa. And meron tayong i-document na balikbayan, no? Isang balikbayan na ibon. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makasalamuha ang ipinagmamalaking endemic species na Negros Bleeding Heart. Makikita mo yung puting-puting leeg niya hanggang dibdib na merong isang streak ng pula. Akala mong dumudugo yung puso niya, kaya siya tinawag na bleeding heart. Mas malakas at matibay raw ang mga kabayo sa Aurora kumpara sa ibang lahi ng kabayo. Bata pa lang kasi ang mga kabayo rito, sinasabak na raw sa trabaho. Pero ang ilan sa mga kabayo dito, problemado sa paglalakad dahil sa iniindang sakit sa kuko. Madalas gamitin ang mga kabayo bilang alternatibong transportasyon at tagabuhat sa bundok. Pero ang mga native na kabayo ng Aurora, hindi raw basta-basta tinatabla ng sakit. Magandang hapon. Balita. Sabi matitibay daw ang mga kabayo dito ah. Pero ang 3 gulang na kabayong ito, kuko sa paa ang iniindang sakit. Medyo kan lang po, Dok. Yes. At medyo matapang po siya, nangangat po siya. Ito, kaliwa? Okay. Ito po, Dok. Kailangan nga itong putulan. Kailangan linisin itong ganyan, bigyan natin ng gamot. Masakit to. Kasi masyado na mahaba eh, oh. Mas malakas at matibay raw ang mga kabayo sa Aurora kumpara sa ibang lahi ng kabayo. Magandang hapon. Balita. Sabi matitibay daw ang mga kabayo dito ah. Pero ang 3 gulang na kabayong ito, kuko sa paa ang iniindang sakit. Medyo kan lang po, Dok. Yes. At medyo matapang po siya, nangangat po siya. Ito, kaliwa? Okay. Ito po, Dok. Kailangan nga itong putulan. Kailangan linisin itong ganyan, bigyan natin ng gamot. Masakit to. Kasi masyado na mahaba eh, oh. Kasi nung una ko po itong tinanggalan ng kuko, tinawag po nila sa akin, halos nandito na po yung kuko Yeah, niya. masyado mahaba. Kaya Tapos dito yung na po siya dito, hanggang dito po sa unahan yung nana po niya. Gagamutin natin. Kasi ilang araw niya nang iniinda ito eh, ilang buwan na daw. So gusto kong makat kung hanggang pwedeng i-cut, no? Pag mali kasi ang tubo ng kuko niyan, parang tayo, hindi sila makalakad ng maayos. Resulting in injuries, wounds, sometimes osteoarthritis, no? Kaya kailangan silang maagapan. Like ito, tingnan nyo, kung tutingnan nyo, mas mahaba yung kuko dito sa kaliwa kesa doon sa kanan. Kasi yung kanan yung pinatutuon niya, ito lalong humahaba, lalong lumalala yung injury. So ang gagawin natin, babawasan natin, puputulan natin, lilinisan natin. Ang kabayo kasi, ito yung parang ginagamit nila panlakad ito. Yan. Yung dulo ng daliri lang. Tapos ay na yung mismong pinanlalakad nila. So imagine mo kung humaba yung kuko mo, tapos ay yung ginagamit mo. Ang kabayo, tutulungan nating maibsan ang iniindang sakit sa pamamagitan ng hoof trimming. Ito yung gamit natin na pangkayas dun sa, these are just makeshift materials lang. Ano lang dito, kutsilyo na pinatalas talaga natin. Ayan, no? Matalas na matalas yan. Kakayasin natin yung mga sobrang kuko itong kabayo na ito. Tingnan mo, anong nangyari? Nakatuon siya dito, tapos nakaganyan yung isa dito. Nakaganyan yung paa niya. Ayan, no? Look at that. Ibig sabihin masakit. Hindi niya tinutungtong masyado.
Dahil pumapalag at posibleng masipa tayo ng kabayo, kailangan turukan ito ng pampakalma. Nakakapa ko yung ano niya eh. Bigat. Mali ka na. Masakit. Ayaw niya talaga. Wala pa. Hintayin natin. Mga 15 minutes. Parang masyadong mababa yung binigay natin. Kung dagdag pa tayo na isa pa. Nangyari? Op! Relax lang. Ito yung masakit sa kanya, ito yung mabaho. So, ngayon pa lang naamoy na natin rotten flesh. Diba to? Sunod kong binawasan ng kuko ang kanang paa sa likod nito. Sakit? Nasaktan ka? Mas matigas ang kanyang kuko sa likod kaya kailangan kong basahin ito ng tubig. Inabot mahigit 1 oras ang pagkaskas ng kuko sa dalawang paa ng kabayo. Natanggal na natin yung malaking part na bulok. Nabawasan na rin natin at pati itong bulok dito natanggalan na natin. No? Mas matutungtong na ito. Less painful na para sa kanya. Nilagyan na rin natin ng antibiotics. Aside from ma-identify sila from other Philippine native horses in the Philippines, gusto po ng ASCOT na kami po yung manguna sa pag-study po sa kanila sa equine management, equestrian science. At the same time, yung phenotypic and genotypic characteristics po nila is ma-identify namin na kakaiba. Dahil sila ay native nga po sa Aurora, mas climate resilient po sila compared po sa ibang Philippine native horses. May 10 kabayo ang kasalukuyang inaalagaan ng paaralan. Mahigit 1 taon na nila itong inoobserbahan. Donasyon ito ng lokal na pamahalaan bilang suporta sa kanilang pag-aaral sa naturang lahi ng kabayo. Ang 43 anyos na si Arnel ang nakatoka sa pagpapalakas umano ng mga kabayo roon. Inihahanda at hindi raw nila binibigla ang mga kabayo sa pagtulong sa kanilang kabuhayan bilang alternatibong transportasyon. Palipasan native po sila sa kargahan, malalakas po sila sa buhatan. Maski rin po sa tiburin yung parang kariton po, yung kalesa, kayang-kaya po nilang bumatak. Sanay sila sa trabaho kasi bata pa lang sila, tinitrain na sila. Hindi katulad sa ibaba na talagang pinalalaki muna ang kabayo bago sakyan. Edad po ng 1 taon at kalahati, dapat po nasasakyan na po siya. Samantala, ang batang kabayo na si Daniela paggala-gala sa eskwelahan para maghanap ng damo. Pero minsan, pinapakain din daw ito ng tinapay at pinapainom ng gatas sa palanggana ng caretaker na si Jessie. Lalo na't komportable umano ito sa pakikisalamuha sa mga tao. Ang amo nitong nitong kabayo mo na ito Nyela! Bebe! Ano yung story nito ni Nyela? Bakit napunta sa'yo? 2 weeks pa lang po siyang pinanganak. Nagpamatay po yung nanay. Nagulat na lang po kami, Dok, nung pinuntahan po namin umaga, papakainin. Patay na? Patay na po. Tapos, inalagaan nyo na siya naturally, no? Siyempre, dumedede pa nung time na yun, di ba? Yes po, Dok. Simula po nung natikman niya po yung lasa po ng gatas, na iba na po yung lasa. Yun po, doon na po nag-start na nagdede po siya. Hanggang ngayon, pinapadede pa, hindi na? Hanggang ngayon po, Dok, pinapadede po namin siya. Pero hindi na po sa tsupon. Sa akin na po siya, palangganang maliit. Si Daniela, paglaki, ganyan din ang mangyayari.
Magtatrabaho din yan o anong gagawin niya sa kanya? Kwan po, ite-train pa rin po namin siya, pero hindi po siya yung talagang paperakan po. Medyo ano nga. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral tungkol sa native na kabayo ng Aurora. Para matukoy ang natatangi nitong katangian at kaibahan sa ibang lahi. Hindi madali ang pag-aalaga at pag-iensayo sa mga kabayo. Kaya ang pagtulong ng mga hayop sa tao dapat pa rin maging makatao. Sa kanilang pulang mata, paniguradong mapapatitig ka. Madali ka rin nilang mabibighani sa tingkad ng kulay ng kanilang mapakpak. Pero paniguradong madudurog ang inyong puso kapag nalaman mong ang mga ibong ito nanganganib ng maubos sa mundo. Okay, nandito tayo sa Bacolod and meron tayong i-document na balikbayan, no? Isang balikbayan na ibon kung saan parang dito talaga yung kanyang roots, itong Negros Bleeding Heart. Sa isang forest park, naninirahan ang iba't ibang uri ng buhay ilang. Pero ang ibon na ito, sa halip na lumipad, ground dwelling o madalas makita sa lupa. Ito ang Negros Bleeding Heart. Ang ibon na ito, masiglang naglalakad habang naghahanap ng pagkain. Ang isa naman, nililinis ang katawan gamit ang kanyang tuka o preening. Kapansin-pansin din ang pulang marka sa dibdib nito na parabang pusong nagdurugo. Sa aking pagbisita sa Negros Occidental, naaabutan kong kumakain ang mga Negros Bleeding Heart. Sa wild, karaniwang mga halaman o uod ang kanilang kinakain. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makasalamuha ang ipinagmamalaking endemic species na Negros Bleeding Heart. If you look at them, they're so beautiful. Pag tinamaan ng araw yung kanilang ulo at balikat, makikita mo itong pagka metallic green na sheen sa kanilang balahibo, which makes them really look attractive. On the side view pa lang yan. Pero once humarap siya, makikita mo yung puting-puting leeg niya hanggang dibdib na merong isang streak ng pula. Akala mong dumudugo yung puso niya, kaya siya tinawag na bleeding heart. Kamag-anak ang mga ito ng mga ibon na ipinadala noon sa Singapore. They're very shy birds. That's why ang hirap nila makita sa wild. Lahat ng mga ibon na nakikita natin dito are captive breds, pamula dun sa mga wild caught na rescue nila. Kwento ng veterinaryo ng Talarak Foundation na si Dr. Monica Atienza, nanganib ng maubos ang lahi ng Negros Bleeding Heart. They are ground doves and they can be easily preyed on. And then also, wala na rin kasing natitirang forest ang Negros. Sa ngayon, may 3% na lang ng primary forest ang Negros. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit umabot sa critically endangered o nanganganib ng maubos ang bilang ng Negros Bleeding Heart. Mahirap silang i-breed kasi meticulous sila with the environment na kung nasan sila. If mag-put ka ng bleeding heart in a flock, they will not breed on their own. So kailangan meron silang specific area na sila lang dalawa. And walang sound, walang anything na makikita nila. And yun, doon naging successful yung breeding. Kaya noong 2021, nagpadala ng 6 na pares ng Negros Bleeding Heart sa Singapore ang Pilipinas para muling maparami. COVID time yon, and we thought may sapat na kami na population dito. And since there are
threats ng avian influenza may also wipe out yung populations namin sa captive. Ang avian influenza ay isang uri ng virus na maaring maging sanhi ng malawakang pagkamatay ng mga apektadong ibon. After a few years, meron ng actually more than 10 progenies na na-produce yung 6 pairs na ipadala namin dito. They're planning to send more than 10 actually. But Trial muna ito. trial muna ito. Ang Negros Bleeding Heart naninirahan sa Jurong Bird Park, isang pasilidad na nangangalaga sa mga ibon na pinag-aaralan ng Manday Wildlife Group. Ang Negros Bleeding Heart na ipinadala at naparami sa Singapore simula noong 2021, nagbalik bansa na. Ito yung mga pinaglagyan ng mga balikbayans natin, ng mga umuwi ulit dito, coming home ng mga Negros Bleeding Heart. So nakita natin yung mga speakers kung gaano ka-dedicated sila na suportahan yung conservation ng Negros Bleeding Heart. And dahil doon, sana ma-infect yung mga locals natin dito to help protect. Kasi without their participation, itong mga efforts na ito ay hindi makukomplete. Sa ngayon ay inilagay muna sa isang quarantine facility ang mga ibon. Binalutan din ng itim na tela ang mga kulungan nito para hindi ma-stress o manibago sa kanilang pansamantalang tahanan. Ginagawa ang acclimatization o pagsasanay sa mga ibon sa kanilang bagong kapaligiran sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay ililipat ito sa isang forested area sa Bayawan, Negros Oriental para doon pag-aralan bago tuluyang pakawalan. Ayon sa animal keeper ng ibon na si Rachel Lee, hindi biro ang naging preparasyon nila sa pag-aalaga ng Negros Bleeding Heart. I think they did pretty well as well. They settled in and then we actually also started breeding them not long after they arrived at Manday. Ang translocation ay isang conservation technique na ginagawa ng mga eksperto, kung saan dinadala sa ibang lugar ang mga hayop para roon paramihin ang populasyon nito. Kailangang i-relocate o dalhin ang mga Negros Bleeding Heart papuntang Singapore dahil mas moderno ang pasilidad ng kanilang breeding program doon. Dagdag pa ni Rachel, dahil territorial at mailap ang Negros Bleeding Heart, kailangan ng masusing pagbabantay sa mga itlog at bagong panganak na ibon. Was there something that you noticed with the Negros Bleeding Heart? They are known for being aggressive every time we introduce the male to the female to make sure that they are okay, they like each other, they are bonded so that aggression can be minimized, and also aggression between juveniles and the parents. Kailangan ding pagsamahin muna ang lalaki at babaeng Negros Bleeding Heart para malaman kung magkakasundo ito. Posible kasing hindi makabuo at makapangitlog kung may aggression o nag-aaway ang pares ng ibon. Paliwanag ng Provincial Environment and Natural Resources Officer na si Nathaniel Gerangaya, isa sa naging basihan para aprubahan ang pagpapadala ng mga ibon sa ibang bansa, ang pasilidad nito na may kakayahan na muling magparami ng mga ibon. Napaka-monumental and historical itong ginawa nyo. Ito po ay para ma-ensure na yung Negros Bleeding Heart ay hindi po maging extinct. Although baka mawawala dito due to natural calamities or yung extensive hunting. At may security po na merong maiiwan sa ibang bansa na pwede nating hingin pabalik dito sa Negros Island yung mga progenies po niya. Ang Negros Bleeding Heart ay isang pambihirang ibon sa isla ng Negros. Kung nagawa ng ibang lahi na mahalin ang ibong ito, sana tayong mga Pilipino ay mas kilalanin, ipagmalaki at alagaan din ang mga natatanging hayop sa ating bansa. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.